natin si Pastor Anthony Alcero. Ang ganda nito, pulpit. Lalo akong lupi. Sabi ko ng inyong pastor, yung daw pong church natin kung sa Sharjah, ang isa sa pinakamalaki. Pero sasabihin po sa inyo, ako po ang pinakamaliit. Kaya kitang-kita nyo, leg na lang po. Kaya lalabas po ako ito, hindi pwede. Kaya kung lumabas dito. Pero, nagpapasalamat po po ako sa inyong lahat mga kapatid. Kasi, alam niyo po yung Pastor Rescue. Maraming anniversaries and conferences na I tried my best to invite him. But, mahal na mahal kayo, hindi niya kayo maiiwan. Kaya, hindi po siya makapunta dun sa mga anniversaries na, at saka yung mga conferences na nangyari po sa amin. Even yung kasal namin eh. Binibitahan ko yung inyong pastor. Pero, talagang busy siya. Dahil mahal niya kayo. Mahal na kayo. Kaya sabi ko, ano kaya imbitahan si Pastor Ude? Because dito po sa UAE, dumami po ang pastor. I came here 2008 with my wife, by the way. Gusto ko po sana i-introduce sa inyo ang aking my one and only. And beautiful wife, Sister Belle. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag wala ko sa inyo. Mahirap talaga. At napakalaki po ng influence ng aking wife sa buhay ko personally. But she knew and she understood what it means and how to really submit. Wives, kaya mo mag-submit sa inyong mga mister. Amen. Amen. Kami isang sumunod. Kasi po, struggle talaga yan ng mga kababaihan. Pero I guarantee you men, kapag nakita nila ang taos-puso nating pagmamahal at pagkalinga sa kanila, I can tell you that it's not difficult for them to submit to us. So, I am hoping, dito po sa pag-uusapan natin, na may kailangan po mga 3 oras, ay meron po tayong mapulot na aral. Palagay ko, yung sasabihin ko ngayong gabi sa inyo ay narinig nyo na. Siguro po, nabasa nyo na sa mga aklat. No? Pero meron din akong babanggitin sa inyo ng mga bagay na personal ko kung karanasan. At yung mga naranasan namin bilang mag-asawa. And we've been married, Sister Nell, how many years? You or think? 27. Kasi we were married December 20, 9 a.m. in the morning at Vista Verde, Cainta Rizal. So, 24. Hindi natin usapan. Pero sa loob po ng 27 years, alam po ninyo, mga mister, ito kailangan natin matutunan. Siguro nabagitan ng mga pastor nito sa inyo. Lahat po dapat ng mga major decisions, sila. Oh, blue. Sa inyo blue. Yes, no. O yun, tama yan. Yan. Huwag kayo magpapakasabi nyo, papakasabi nyo. Magpapakasabi nyo, hindi kayo magiging decision maker. Medyo. Ang minor, siyempre, mga babae. Pero lang nyo, sa loob ko lang 27 years, lahat yung decision ng minor. Nanginigiro
akong makisalamuha sa inyo sa daan. Medyo tapikin ako, basta nagsalita ka sa akin yung nakatulog na ako eh. Pero kidding aside, ibibigay ko lang po ng ang maikling ano po, kasi sayang na yung aming pong pagdating dito as a missionary. It started 2006 when I visited UAE, and then nag-attend kami ng, of course, yung church dito under Bethany, and then pagkatapos ng 1 month, pagbalik ko, sabi ko kay Pastor Ramlet, may kurot po sa akin talaga, hindi ko alam kung bakit. And so, nagkaroon talaga ako ng burden because of the situation ng mga kababayan natin, mga OFW. At alam po nila sinasabi ko. Alam po nila. And then 2007, bumalik po ako, nagturo ng ilang subject sa Bible College, kasi meron sa atin school dito ang Bethany. Dahil tumindi ang aking burden. At sinabi ko ito kay Pastor Nable. Ang sabi niya po sa akin, baka yan ay hindi calling, ha? Siguraduhin mo, baka kuniling lang yan. So, make sure. And after graduating from Bible College in 2008 of May, bumalik po ulit ako dito. After 3 years ng pabalik-balik pastor, doon ko na-realize na eto na pala. And all along, I was praying that the Lord will also call my wife because kapag hindi ang wife ko nag-agree o sinabi niya na hindi ko gusto, ibig sabihin, hindi pa panahon talaga para mag-mission. But praise God, the Lord answered my prayer and she gladly came with me, together with our children, 2008, December 14. Dumating po kami gabi. At yun ay winter. And since then, hanggang sa, let's start po ang mission work ng 2009, after 4 years, or 5 years, 2014, I na-organize po yung mission work as a church. Until now, the work of the Lord nagpapatuloy po. Sa biyaya po ng Diyos. Kasi wala po tayo sa vida, dyan po sa Sharda, doon pa rin kami nakatira. Pero we had to move out, kasi po hindi na po kami, siksigan po kami, nagkakamaya na kami sa tulad ni Pastor. And then we move out, and then wala kami survive, hotel, pandemic, hanggang sa bumalik ko yung Sharda. Now we're worshiping sa Ewan Hotel. As in, papunta nyo talaga makikita yung Ewan. Ewan talaga, Ewan Hotel. At yun lang ang hotel sa Sharda na nag-aalaw ng worship service. And guess what? Ang owner po, isa sa mga chicks ng Sharda. Can you imagine? Paano tayo pinala ng Diyos doon? At sinasabi ko kay Pastor, nagpukay po kami, dahil nananalangin tayo na makakuha saan tayo ng bigay na mas malaki. Maganda po yun dahil nag-expand ka. Marami na kayo sa totoo lang as I look at you. Pero kailangan talaga naman yung space. At ang sabi sa kanya, Pastor, kami, we are planning to move out from Ewan Hotel. Gusto namin pumunta ng Dubai, maghanap ng mas malaking hotel. For people, para ma-accommodate po yung mga bata, yung mga young people, yung mga parents, yung mga, lahat na. So, pag-isipan po rin yung pray with your pastor as you meet, and then find a place where God will put you there and continue the work that God entrusted you. At nais ko rin po magbigay ng manifestation. Pwede po bang pasalamatan niyo ang inyong pastor at si Mrs. ng inyong pastor? Dahil concern ko sa inyo, kaya siya sa inyo, kaya po nagkaroon uli ng couples fellowship. Pwede po ba natin palakpakan yung pastor at si Mrs. Salamat po. Sobra po yung ginagawa mo, and I really salute you, Pastor and Sister, for your desire sa inyo pong mga married couples na mapagtibay ang ating relasyon. Sapagkat alam natin sa mga oras na ito, habang tayo nag-uusap at meron tayong gathering tonight, may nag-aaway nyo. That's right. Maaaring siguro, papunta ito, tayo sinabi siya, agapin mo mabilis. Ang kapag-kapag kasi ng make-up mo eh. Mas makita ka mo simple. Di nagtakasan ngayon ng blue at saka ng pink.
dami natin, even in little things, pwede natin pagkawalan. Pero mga kapatid, nais ko po sana tingnan natin yung ating text. Ano po? Yung napakagandang text sa Lamentations. Chapter 3, verses 22 and 23. And then, with that, puntahan po natin yung Ephesians 5:25, and then 28 and 29. Ephesians 5, 25, 28, and 29. Magdadang po tayo, hindi natin sinabi yung 26 or 27. But in Lamentations muna po, pwede po ba natin sabay-sabay basahin yung Lamentations 3, 22, and 23. Are you there? Nandiyan po kasi yung smartphones or Bibles. Kung wala yung Bible, bakit wala yung Bible? Sige po. Ano po sabi nun? Verse 22, begin, it is of the Lord's mercies that we are not consumed, because His commandments fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Ephesians 5:25. Ephesians 5:25. Begin. Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Verse 28. So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself. Verse 29. For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. Now, beloved, perhaps many of you who have read this, even kung kayo pinasal in your vows, naliwanag sa inyo ng minister, ng officiating minister, ng pastor, or probably some of you, ngayon lang nabasa, learn this now. Because this is so important that if we want to establish a very strong foundation in marriage, huwag po natin nalimutan yung inyong napakagandang thing na steadfast love based in Lamentations 3:22-23 and Ephesians chapter 5. Actually, mag-start po yan ng verse 21 hanggang 31. Sana po yan ang maging magandang devotion ninyo bilang mag-asawa. Pero magbibigay lang po ako ng mga ilang patnubay, mga prinsipyo, ano ang dapat natin gawin. And I entitled our message tonight is How to Fireproof Your Marriage. How to fireproof your marriage. Di ba, sa mga bangko, sa mga bahay-bahay, at lalo yung mga mayayaman, so dito yung mayaman. Kaya di ba kayo naman? Pupunang sana ako dito. Di ba, familiar kayo dun sa yung safety deposit box? At talagang kailangan matibay yan. Bakit tayo bumibili yan? Siyempre, ingatan natin yung mga kayamanan natin, yung mga credit card bills, hindi kasama yun. Pag nagkaroon ng sunog, at posible magkaroon ng sunog, so yung mga valuable items ninyo, ligtas. Pero hindi ibig sabihin na pag pinag-proof natin yung ating marriage, hindi ibig sabihin, hindi magkakaroon ng sigalot. Hindi ibig sabihin, hindi magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ibig sabihin, hindi kayo mag-aaway ng misis. Bago nga kayo pumunta rito, baka nga nagkakapunan kayo. Aminin. Hindi po ba? Pero mga kapatid, nais ko sanang pangiti sa inyo, no? Kayo, no? Nais ko tanong sa inyo, naniniwala po kayo? Or, meron po ba kayong kilalang mag-asawa na masasabi natin, naku, yung mag-asawa, ideal yung marriage nila. Meron kayo kilala? Ideal marriage. Yung talagang hinahangaan nyo. So, tulad ni Gabi Concepcion, isa ka siya. Wala, ngunit yun. Si Kiko, pangilin na natin. Asawa niya. Ano latest? Sabihin nyo no, sa Facebook later. Diba? Mga nakakita, pag-uka ko, indot yun. Bumabaha ngayon ng mga balita sa Channel 7, sa Channel 5. Diba? Now,
Mamaya. Okay, ito. Namin nasa. Kaya nakita na siguro, no? Yes, no? Yun ang gusto ko mapakasama ng lalaki. Hindi bigote. Kaya hindi ko sinasabi na ito ako sino. Pinata ko kasi. Thank you sa lahat sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo, wala ako. Pwede na rin sa inyo. Di ba? Sabi na, ha? Hindi lang gapit ko. Mahirap yung ginagawa ko mga isa. Pero mga kapatid, meron ba talagang ideal marriage? Bakit kapatid, nanalo ka? Manalo. Bakit ba? Sabi mo. Kasi po yung siguro yung iba pakita lang na okay sila. Pero deep inside hindi sila okay. Pero siguro meron din mga couples na talagang tunay ang kanilang pagmamahal, di ba? Talagang taos-puso ang kanilang pagmamahal. Talagang walang makahagdan sa kanilang pagsasama katulad ni Brother Adrian. Sister, kung sa pagmamahal. Talaga. 17 years pa. 17 years ang kasal? Yes pa. Praise God. Buti mo. Praise God. Kaka-17 years yun. You are an example to this church. Sa mga young people. Kaya, sis, I see that. Diba? So, huwag kang mawawan ng pag-asa na wala nang tumakas na, wala nang mamasa. Hindi mo lang kung nilipet na ipasa. Hindi mo lang yun. Hindi ka naman, naman mong pag-asaan na naman. Hindi kasi, ilang beses ang nabigo. Alam mo, nagmahal ka, pero hindi ka mahal. Ang sakit mo. No, always hope. When all hope has gone, the world will end. Do you want the world to end? Bakuna! Sabi ka ng mag-asawa ay heaven. Naniniwala ba kayo, sir? Heaven, di ba? Langit, di ba? Amen? Amen, amen. Sa iba, ang kasal nila ngayon ay hindi yan. Pero alam nyo, ang tunay na kasal. Kapag yun ay tunay na kasal sa langit, at ang Diyos ang nagkasal, kahit ano pang bagyo, ano pang sigaro ang nangyari sa mundo, magpapatuloy na dahil ang pinakahawakan nyo ay ang salita ng Diyos. At ang kanyang steadfast love. Hindi tayo faithful, ha? Wala sino man sa atin ang faithful one way or the other. Then, we have lusted in our minds and probably we have thought of evil. Isn't it? Kaya hindi tayo faithful. Ang Diyos na ang faithful. But God wants us to be faithful. Why? Because marriage is the first institution that God established in this world. Bago pa ang society, bago pa yung government, the family. So, kung ang isang pamilya ay hindi matibay at walang pundasyon ng salita ng Diyos, makakaasa ka isang araw, madadagdag sila sa statistics. But unfortunately, ang dami ngayong Christian homes and families, even us, Pastor, please pray for us. Bakit? Endangered species na kami. Totoo po yun. We need to pray for one another because what? Nakapasok na si Satanas sa tahanan. And praise God, because Pastor Resty and his wife is designing that this church, someday when he faces God, he will present this church blameless to the Lord Jesus Christ. Gusto natin i-present ito as pastors. Alam po ninyo, hindi madali ang magbuo ng pamilya. Hindi po madali. Because it takes sacrifice. Wala pong ideal marriage. The only ideal marriage, kapatid, is between Adam and Eve. Correct?
Let me tell you something about this. Bakit? Bakit ideal marriage yun? Kasi hindi nanligaw si Adan kahit kailan kay Eva. Anong ginawa ng Diyos kay Adan? Nung siya'y nalungkot at nakita niya na hindi maganda na si Adan ay malungkot at isa. Nung nakita niya yung hippopotamus, hindi kami bahagi nito. Nakita niya yung crocodile, hindi na. So God put Adam into a deep sleep. At kinuha sa tadyang, and out of that, rib lumabas. Ang tawag po sa Hebrew kay Eve ay Isha. I-S-H-S-H-A-H. Isha. That's why si Adam, ang kanyang Hebrew word is Ish. Kaya Ben, Isha lang. Hindi pwedeng dalawa. Kasi ang pangalan niya, isa lang dapat. Kaya kung tatlo sila, mamili ka na talaga kung sino. Pero huwag mong bigaman lahat. Si Erika, si Rona, si Ben, para nagsisiguro mo ka. Para lahat sa religion. Mag-join ka ng lahat ng religion. Para kung mag-rapture, sigurado ka sa natin. Good point. Kaya hindi ko pinag-decorate. How I wish meron pong nag-disciple sa akin noon during college days. Alam nyo, kami, di ba ikaw sa pastor, kung kayo po ay nasa 50s na, meron po bang more than 50s dito? Yung panahon natin, mapusot talaga. Siyempre, di po ba? We need someone to guide us. But praise God! Dahil mahal tayo ng Diyos, somebody came to our lives and started to share the Word of God and spend time with us and discipled us that this is God's will for our lives in our different relationships in life. Kailangan natin ito at salamat po. Kaya, every time na meron ganitong mga gathering, wag po yung limits. Especially kayo po hindi pa nag-aasawa at yung nabiguan ka kayo. May pag-asa sa Diyos. May pag-asa. May pag-asa. Hindi ko lang kung sino yun, ha? Nakatingin lang naman ako. Nakatingin lang ako. Sino po sa inyo? Talagang sa totoo lang po, siguro naniniwala ako kaya ka pumunta dito. Gusto ko ninyo na maging matatag ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Yeah. Meron po ako sasabihin sa inyo. Kung gusto nyo, it will cost you. Medyo mabigat itong babanggitin ko sa inyo. Napakabigat ito. Handa na ba kayo? Yes. It takes absolute worship. Para ganito. Seryoso. Alam niyo na yan, ito ba? Bakit? Because the husband works hard and the wife shops. Yan ang ginagawa. Kaya costly talaga men. Costly. They work hard, they shop happily, and they live happily ever after. So, beloved, hindi na sabi, it is not easy. The institution of marriage is facing significant challenges and concerns. Why? There is an increasing divorce rate, I would say. The prevalence of marital conflicts, the strain of modern life pressures, have all contributed to an alarming trend in the deterioration of marital relationships. Bakit po? Kasi mga mag-asawa nag-struggle sa tell me if I'm right or wrong. Kumusta po ang communication ninyo mag-asawa? Sa totoo lang po, kapag nag-uwag yung basis, nakikinig po ba kayo o nag-ML kayo? Mobile legend. Sige. Saan ko? Nakikinig naman. At sabi, oo, hindi ba sinabi ko, ano nga yun? We struggle.
because yung dating attentive tayo, men, at talagang siya lang ang iniisip natin. At nung hindi pa kayo kasal, nung kayo nagpupunta sa Dubai Mall, kahit wala kayong pagkain from 10 o'clock to 12 o'clock, okay lang. Tama? Pero dahil kasama mo na siya, dahil nakuha mo na yung gusto mong kunin, ngayon, nagmamadali ka na. O, sige ha, bibigyan kita ng 2 hours. Tapos, tawagin mo na lang ako. Ha? Tapos, sabi, sumobra ng 5 minutes or 10 minutes si Mrs. Tinabi mo sa akin tayo, dalawang oras na, 3 oras, bakit sobra? Hindi kasi pinakita ko yung, ang ganda talaga, yung nasa manikin. Nung nakita ni Mr. Manikin, eh kahit ano kayo mo, Mrs., hindi kakasa sa'yo yan. Iba yan, para sa iba yan. Eh, nangalarap ng Mrs. di ba? Na-discourage. Sa totoo lang, napakarami namin mga bakit na ginagawa dati, ngayon hindi na. Yan. Alright? Gaya sana ng dati. Sabi ni Gary. Ang ganda sa amin. Napaka-pasensyoso natin. Di mo ba? Napaka-understanding natin. Talagang pinagbubukas ko siya ng pinto. Aadalayin mo, talagang pwede kang buhatin nila. Sa kanyo sa buhat gagawin ko. Pero ngayon hindi na. Ang ginagawa natin, gusto! Balik! Tayo ba? Papagay na tayo sa wrestling! Tapos, pwede yung kami! Buti na lang, dumating na dito, 6:15. Oo, kasi pinapahalagaan ko yung inyong pastor. Pinapahalagaan ko ang inyong energy. Dito ba? Nasaan natin dati? Now, hindi ko lang sinasabi sa mga men. Sinasabi ko rin to sa ibang mga misis at mamaya makakapusos din ngayon mga men. Tingnan natin. Pero kayo muna gusto kong mausapin eh. Tayo kasi, tayo. Tayo muna. It becomes imperative to explore and understand the biblical principles that can strengthen and sustain our marital bond. Kailangan natin ang Biblia. Huwag na huwag yung tatanggalin ito kahit mag-away kayo. Amen. We have had fights before. We have had discussions and hindi kami nakakaintindihan sa mga bata because bakit? Sabi ng isang writer, ang lalaki daw is from Mars. Lalaki ba Mars, sir? Lalaki yun. Ang babae is from Venus. Diba? By the way, madali lang ha, tataas-tas lang. Nawala. Nagpalit kasi ako ng nalagyan. Ilang ba? Naingong ko doon, tayo na naman. No? Yan, isa pang problema natin, di ba? Mga mister, makakalimutin natin ito. Tapos papaalala, sinabi ko na sa iyo, di ba? Tutot ka ng tutot. Sa iyo, naiiwan mo. Di ba, pagkakataon, papunta kami sa pagmamadali ko, from Cainta to Bethany. Nakabarot ako, mga kapatid na nakastats. Pagdating ko doon, nakasinelas ako. Wala akong sapatos. Ayun, hindi na kayo sa misis. Pahalala rin ating kasi, pag ang misis na salita, eh, minsan, talagang medyo very sharp. Medyo masakit. Hindi naman ang grace, di ba? Alam mo, gusto kitang saksakin. Nakailan ko. Gusto kitang sampal-sampalin. Pero ganit-ganit ka yun. Hindi ko ba? Minsan, mahirap talaga tayo pausapin na dahil I am the man. Ako ay lalaki dito. Magsasabit ka. Ayan o, sinabi ng Ephesians chapter 5. Wives, submit yourselves unto your own husbands. Alam niyo ba't hindi ko binanggit yun? Nag-jump ako eh. Sa verse 25.
Kasi I believe the issue here, first and foremost, it is us. Kasi kung sinasabi natin head tayo, yung naniniwala sa biblical headship, ay dapat naman talagang makita sa aming baba. Paano mo i-respeto? Ang sasabihin ako, ama dito, akong authority dito, pero sarili niya hindi nire-respeto. He does not know the Word of God. He does not want to obey God for his life. Kaya yung people yan ang titingnan naman sa gusto nyo pakasalan. At kung halimbawa may lalapit sa inyo at nagpaparamdam, okay? Pag nagsabi ng ganyan, nagsabi ka ng bakit pastor, huwag mo agad sasagutin. Pero sa loob mo, sige na, tuloy ko na. Kasi crush din kita eh. Kapag nagka-problema kayo, sinong lalapitan nyo? Eh, di pastor pa rin. Di po ba? Minsan, ang pastor, ini-inform na lang. Mali. Kung kino-consider natin ang ating pastor, na siyang ating spiritual father, bago pa lumala, di ba? Dapat, humingi tayo ng counseling. And many marriages today are being destroyed at nasisira sapagkat may mga mag-aasawa na ayaw nilang malaman yung kanilang little dirty secrets. At sa totoo lang, ganyan tayo mga Pilipino, kultura natin eh. Bakit mo lang masasabi? Eh, mabay, ikwento pa ako ng pastor ko. Unfortunately, ngayon. Kaya yung ibang members na nadala. But I believe your pastor is different. I believe that your pastor can be pastor. And his wife. Otherwise, hindi naman kayo mag-trust dito eh. If you don't trust him. So when you trust your relationship, kung may-involve ka, at least, mabibigyan ka niya ng idea, oo, pakasalan mo yan. Kasi preacher ko yan. Inihahanda ko yan. Sigurado ka yan. Hindi ka pa iiyakin yan. Ikaw nga magpapayan sa akin. Ako natatakot para sa'yo sa akin. Hindi ka ba na? Sabi ko tinuturo mo. Now, nice po mag-share sa inyo ng aking personal thoughts in relation to our subject tonight. At kung meron po kayong problem ngayon sa inyong marriage, I hope wala. Pero kung wala, praise God. Kasi magiging bala natin ito later on. Praise God. Di ba? Ang troubles, ang problems, hindi naman yung alam kung kailan natin yan eh. Who ever thought that Job will face severe trials in his life? He has the best of both worlds. I mean, talagang lahat na nasa kanya eh. Mga anak, kayamanan, he is the most richest and godly, by the way, sobrang godly. Ni Job, in Job 1:1. Pinagmamala siya ng Panginoon. Pero anong nangyari sa kanya? Sa chapter 1, he lost. And yet at the end, anong sabi ni Job? Naked came out on a waters in this world. And bugad din ako mamay. Blessed be the name of the Lord. And that is why I'm warning you. Prepare yourself for any eventuality that will try your marriage life. It will come. At kung wala, salamat sa Diyos. Pero sana kung dumating, maalala ko sana itong mga principles na ito so that I could go back and I could bounce back. And you need, and we all need to find proof our marriage with the Word of God. At 5 bagay lamang po. At naka-acronym po yan para madali natin matandaan. GRACE. Ano yun? Grace. Important priorities. 5 important priorities. Alam ko po, napakadaming principles. You know that, Pastor, diba? Sa dami natin binabasa ng aklat tungkol sa buhay mag-asawa. Pero 5 lang po. And I hope that at the end of our discussion tonight, pagpaalalahan tayo. Kung talagang, if you are about to give up and say, I quit, I cannot take this anymore, at marami pong nagsasabi niyan ng mga misis at mister. They want to leave their wife and their husband for the simple reason that yung tinatawag na, ano yung indifference?
Ang tawag doon? Kaya nag-iwalay? Marital indifference. Apa yung maganda? Yes, and that is true. Pero kung Kristiyano tayo mga kapatid meron tayong dala sa tanong Diyos. So if you really desire to protect or fight for your marriage relationship, may I suggest, suggestion lang ito ha. Ang ibig kong sabihin is, hindi po to hard and fast rule. In fact, pwede kayong gumawa ng inyong sariling paraan kung paano nyo tatatagin ang inyong relationship. Pero sa ganang akin po, in our 27 years of experience, I begin to realize these 5 grace priorities for married couples. Kailangan po. Number 1, letter G, giving personal time with God. Importante po yan. Basahin muna natin po yung verse 1 ng Psalm 63, verse 1. Psalm 63, verse 1. And please read it with me, beloved. Are you there? Psalm 63:1, begin. Oh God, Thou art my God. Ano sabi? Early will I seek Thee. My soul thirsteth for Thee. My flesh longeth for Thee in a dry and thirsty land where no water is. I don't know. Kayo po mga kasawa, meron po ba kayong individual na sinasabi ko kung hindi po yung sa inyong pag-asawa lang kung hindi. Do you have your personal, individual time with God? Importante po itong mga kapatid na begin to realize that because I'm so busy, we're so busy, Pastor, isn't it? In taking care of this family. Imagine, kung kayo po ay 40 or 50, there or 10 or 20 couples, there are 20 potential problems in a day. Sa loob ng isang buwan. You don't know kung sino mga husband and wives na nagkakagulat, hindi nagkakaintindihan at nadadamay ang mga anak. And so, beloved, it is so important na mabigyan natin ng panahon ng Diyos. Alam po niyo, importante ang tinatawag na priesthood ng believers. Alam mo ibig sabihin pala ng priesthood ng believers? Worship comes first. Please don't forget this. Worship comes first before service. Pero binabaliktad ng mga Kristiyano. Sige, kasama ba ang soul winning? Command ba yun ng Panginoon? Yes, we have to go out. Visitation, right? Okay, counseling. Yes. Pero one thing. And I was convicted. And I said to the Lord, I'm so sorry. I'm so busy with the ministry. But I don't have time for the master. Yun yung masakit. Kahit pastor kami, mas kailangan namin ng Panginoon na personal namin kinakausap at ipinapanalangin ang bawat member at aming pamilya ang gawain. Alam niyo mo, Panginoon, when he was so busy feeding the 5,000 and teaching the multitudes, pagkatapos niyang mag-retire sa ganun, gigising siya ng maaga. Bakit po? Para makausap ng Panginoon. You can start praying for your life kung hindi nagkakaintindihan nyo. Iiyak mo sa Panginoon, paano mo maiintindihan mo ang aking nasa? Kasi may mga attitude siya. May mga behavior siya. Hindi ko na talaga kaya. Ang lakas ng humilig. Hindi ko hilig lang. Wala ang schedule. Ano yun kasama talaga sa buhay pagkasama. Pero may mga attitude lang na tayo. Minsan, we are trying to fake it. In public, we're so sweet. Holding hands. Alam niyo yung HHW and PSSP? Holding hands when walking, when Pasko is may pa. Diba? HHW and PSSP. Totoo yun. But if we're going to examine, is it really true? Masabi tayong matikit, close, pag nasa church, pag nakikita naman, pero pag nasa bahay na, sige na, husband and wife, how do you spend time? Nagdadjump na ako sa ating sa inyong husband and wife.
personal time with God is so important. Don't miss it. No matter how busy you are, please. That is our strength. That is what we call worship. We worship first. Hindi, kahit gaano mo kamahal ang asawa mo, kahit na talagang mahal na mahal mo ang isa't isa, pero ang Panginoon must be the first and foremost in your life. Then that is where you draw strength. How to carry on with the daily routine and activities ng family as husband and wife. What is the life application here? Both partners in marriage, should individually prioritize. That's the word? Prioritize personal time with God. And you cannot simply ignore this. Oh, yes, they have free will. They have volition. You can. But I assure you, later on, you will pay the price. It's better that we learn this now. And if you're doing it, I salute you. Praise God. Continue doing it. Having your personal time, individual time with God. Siyempre, include prayer, Bible study, meditation, nurturing your personal relationship with God, seeking God's wisdom and guidance. It will bring you strength and insight into your marriage. Lalo na, ipinagpepray mo yung iyong kasama. So that you can foster a deeper connection with each other. Can you imagine if both of you, husband and wife, meron kayong personal time with God? I guarantee you, you will be closer than ever. Amen. Number 2, letter R. Ano kayong letter R? So yung 1, first is giving personal time with God. Second, remaining strong in friendship. Yan. Bibigyan natin ang emphasis yan. Proverbs 17:17. Ano po sabi ng Proverbs 17:17? A friend loveth at all times, and a brother is born for adversity. Ecclesiastes chapter 4, verse 9 and 10. Ecclesiastes chapter 4, 9 and 10. Ano sabi ng Bible? 2 are better than 1 because they have, a good reward for their labor or work. Verse 10. For if they fall, hindi po sinabi na hindi tayo magpo-fall. Darating yun eh. Yung sinasabi natin, magkakaroon kayo ng trouble. Alright? The one may what? Lift up his fellow, but woe to him that is what? Alone when he falleth, for he hath not another to help him up. That's why that people, magkasama ko. Hindi po kalooban ng Diyos na hindi tayo magkaroon ng partner. Ay, but, let me make pasubali na. Meron kasing mga men and women na nag-decide na maging single. And God honors that. Even in chapter 7, 1 Corinthians chapter 7, yung admonition report. Pero the moment na nag-decide kayong mag-asawa, sigurado nyo, there will be a great responsibility. Sabi niya ni Peter, when powers comes, then responsibility. Ay, naman. Saan ako seryoso? Totoo yun eh. Mabigat, pero fulfilling, di po ba? Right? Are you really fulfilled with your life? Ilan ka? Ilan ka kayo sa? Oh, di ba? 13. 13. Di ba yung 13? Tumagal siya ng 13. Yung sinasabi ko tuloy nyo, 13. Ituloy ninyo. Di po ba? Katulad ni Pastor. Katulad nila sa inyo. Keep on. Amen. No, beloved. Bakit po importante itong second point? Dito sinasabi ko kanina. Nung bago pa lang kayo na mag-asawa, nung kakakasal nyo lang, yun, saan kayo pupunta? Sister, saan kayo didate ni sister? Coffee shop. Coffee
Coffee shop? Oh, shop. Diba? Huwag sa Starbucks, ha? Sa iba na lang. Sister, saan ka dinigay ni Sister? Homesroom? Wow, Sister, saan ka dinigay ni Sister? Next, sa bahay lang. Sa office. Hindi ko alabas. Okay. Saan ka dinigay? Ang bago pa pala. Sobra kayo close. Okay? Sa bar. Walang pagkain. Alam ko lang, sister. Mga husbands, kailangan meron tayong panahon sa ating mga misis, kailangan natin i-build yung ating friendship. Kasi kung pag hindi nyo binild ang friendship nyo kay misis, at dapat, ito amen, dapat siya ang totoong BFF natin. Amen? Amen. Kapag hindi siya naging BFF, sigurado yan. Delikado yan. Magkakasakit ka ng ulo sa ulo pastor. Hindi nagkakausap ka sigurado. And seldom na nakakalimutan natin ito. Na bago naman kayo nagpakasal, at bago naman naging magkaibigan kayo. Tama po ba? Eh, kumusta na ang inyong friendship? Nagbibigay ka pa ba ng tsokolate? Ha? Ako po, nililigaw ako mismo. Binigyan ko ng chok-na. Ay, yun lang kayo may bigay. Siya ko'y paluksa. Katanawag na tayo, sa Batangas ko eh. Sabi ko na inansi, hindi na itong kaibigan ko pala yun. Pero talaga crush na siya. Sobrang ganda po niya yun. Ang ganda yun! Eh, hindi ako tapos. Ang ganda yun! Makita niyo yung picture namin, parang si Ogie at saka si Michelle. Lalo ako si Michelle kasi tatat-tatat na, no? Eh, honestly. Kung saan-saan kami, kwentuhan lang kami, nagtatawa na kami, lagi pa kami no-walk-ay. Siya po talagang joke sa amin, eh. Talagang, kahit sa family namin, nagkukwentuhan, tatawa na lang kami, eh. Siya po talaga ang ilaw ng tahanan. Totoo lang po. So we maintain until this point of time our friendship to be strong. Marriage should be built on a foundation of strong friendship, where spouses love and support each other through all circumstances. Of course, harap kayo sa pagpunta. Iwasan niyo magsisihan. Di po ba? Ito yung usap-usap. Kasi, di ba sinabi ko na sa inyo, pwede naman natin sabihin nyo, hindi ba na maayos. Pero kapag narinig lagi ng isip ng Krista nyo, harap-harapin, magsasara yung kanyang tena. Instead na makinig siya, hindi ka makikinig siya. Kahit tama ka. Di ba? Kalimitan, and most of the time, tama po ang mga babae. The wife is always right. Di ba? Because we are wrong. Most of the time. Kailangan natin ang mga business natin. So what's the principle? Cultivate a deep friendship, last natin, within your marriage by spending quality time together, sharing common interests, and enjoying each other's company. Ang galing ko po, lumalabas ka ng business. Diba Sunday, first service. Yung Monday po namin, banding namin. Pinay ko yata siya. Doon sa case sa Alwata. Sa Kapitirin. Kasi mura eh. Kasi pag ginaya ko siya doon sa mga hotel, magkocomplain ka. May siyang financial mo na. Sobrang galing magmali sa akin. Kaya sa pinagkakatiwalaan ko po, nag-rockingay. Kasi nasa ministry. Support lang talaga eh. Hindi ko ba? By the way, so segue lang ha, huwag yung magagalit sa akin. Hindi po alam yung pastor ko. Ang pastor po niya nagtatrabaho dito. Both of them. And they are sacrificing their time and effort to feed the church. To love you, and to care for you, and to take care of you.
alam niyo po, kung talagang mahal natin ang Diyos, di mo ba dapat mahal din natin ang ating pastor? Di ba masarap marinig yung, Pastor, I love you. Pastor, I love you. Hindi, maganda sabihin yun. Pero, yan yung material needs sa mga yan. Di po ba? Makakabili nga tayo ng mga napakasasarap na pagkain, na mga record mga kanya, nakakabili ka ng magagandang gamit. Tingnan mo natin kung gamit ang ating gusto. Baka po next Sunday, mag-isip ka ay green naman. Diba? Sabi ko nga, sayang, hindi ko nadala yung aking jacket na neon green. Mahal talaga, ano, ang ganda ng picture natin dito mamaya. This is what I say, if you really love your pastor, you will acknowledge him. Diba? Talaga, we will honor him. But don't forget to appreciate him. And when you say appreciate, tangible yun. Worthy po ang pastor ng double honor. And I think, hindi siguro kayong sabihin ni pastor sa inyo, kahit sa church po natin, sa sana, hindi ko po kayong sabihin. Pero sabi ko, every time na pupunta ako sa isang church, kailangan ko sabihin ko na mahal niyo po rin yung aking pastor. Kasi siya nangangalaga sa inyong mga kaluluwa. Yung para sa kanya, ibibigay niya sa inyo eh. Na dapat ibigay niya sana kay sister. And he needs, by the way, to build a strong friendship with sister. May personal time pa siya sa Diyos. Ang hirap po. Paano natin gagawin pa so? Kailan na birthday ko? Happy birthday. Kailan? Ha? November 12. Sa akin na po yung inyong date ng inyong anniversary. Ready? Oo, anniversary na pa. August 13. Ha? Oo, nakakaintindihan ka talagang minsan. Okay lang yun. Hindi lang isa. Kasama ko niya. Buti na, di nakakalimutan ng list ko na, asawa ko. August 11. Bakit hindi kayo magkano? Hindi. Sa mga days. Mahal mo eh. Hindi ko sinasabing dahil doon. Sinasabi ko, halimbawa lang. Sabi ko, kaya mo? At sobrang appreciation mo? No way. Working na double honor eh. O na, yun na, send nila, sawan. Send nila. They made it pastor last year. Amen. Sa farm, nasa China. Sa farm. Maraming farm. Ang lawag na sa present time. Kasi, ang Hilton, for example, pwede mo mag-ipon kasi kung hindi sasabihin sa inyo masaya. Basta magkasya ka na. Kasi mahal ko talaga mapasok. Even when I was still in college, working, we made the point. We love our pastor and we show our appreciation for their sacrifice. Hindi niyo po kayang bayaran. Walang pera. Amount of money that can compensate is labor cost. Kasi naglilingkod sa Diyos eh. So kahit na ibigay natin, doon natin nakakabayad sa Diyos ang ating utang when we take care of the family. But don't forget the wife. But po, ina-appreciate yung pastor? Come on. Please do. At pagkinahin niya, pagpapalaan kayo ng church, ng Panginoon. Sigurado yan, pagpapalaan ng church. Lalo pa kayong lalo. At the next couple's fellowship nyo, I think, doble na kayo. Hindi mo posible. Bakit? Damang-dama ang pagmamahala sa bawat isa. Pero pag meron dyan isa, o dalawa na karoon, isa ka rin. Bakit yun na? Yung pastor, yung sapatos ni pastor, yung gawin ni pastor, color yellow. Ano yan? Diba? Oh. Pwede naman eh. Kung saan ba sila? Diba ako nabasa ka ng trip? Diba ba? Minsan eh, talagang kinikriticize natin eh. Sobrang trabaho, nagtatrabaho na, nagbibihis na pa. Kahirap kaya yan. Naranasan na po yan. 3 to 6 years nagpo-work. Ikaw nagbabayad ng renta, ikaw nagpapakain sa mga members, kami nagluluto, kami namamalengke. Hindi kami humihingi. Minsan, hindi kami paramdam kung nagparinig sa mga members. At nakita ng mga members yan.
Kaya nagkaroon na ng group 1, 2, 3, 4. Sabi ko, salamat sa Diyos. Na-convict eh. Na-convict. Alam mo rin, no? I give, kung ganito po mga couple sa amin, totoo ang ating pagsuporta sa gawain at sa tinawag ng Diyos. Sigurado po yan. Pag nagkita ulit tayo, pagpapalaga, gusto kong makarinig ng blessing ninyo. Number 3, masyado na tayo mahaba. Pwede na ba ako tumigil? Ha? Preach. Number 3, allocating time together. Amen. Yan, ako. Eh, yung difference yan dun sa remaining strong in friendship. Ito kapit ka rin, parang kadena. Pero meron po itong mas malalim na pagpapaliwanag. In Genesis chapter 2, verse 24, ang sabi po sa Genesis 2:24, nung ikinasal ng Panginoon si Adam and Eve, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Yung dalawa, magiging isa. Paano yun? Masarap po bang kumain na salt ka? Okay. Ano normally ang sinasama? Yung naiwan. Then, inis ako binalin ko ba? Magkayakap yun. Yung lock. Imagine nyo, yung lock, na lalaki, nakayakap. Salt yun. Tapos yung babae, kasi masakit po sa'yo, pepper. Masarap ang pagkain. Siguro, meron din ang salt and pepper. Kahit nagmamanin kayo, salt and pepper. Lagi yan. Bakit po? Kasi spices yun. At kapag binalin dalawang yan, at naiintindihan natin na tayo ngayon ay hindi na dalawa, kundi isa na. Isang damdamin, isang puso, isang isipan. It's imposible, di ba? Magkaiba kayo ng hilig eh. Magkaiba kayo ng hobbies. Di ba? Magkaiba tayo ng iniisip sa mga maraming bagay. Pero yung maging isa, wow, isang miracle. And it will only happen if we follow the master builder and the master architect and builder of our homes. And that is the Lord Jesus Christ. Tanda po ninyo sa itang one flesh. Hindi na kayo dalawa. No, 3 laws or rules of the marriage bond. Tatlo po yan. There is to be leaving of parents at sana hindi na kayo nakira sa inyong mga mahal sa buhay. Kung sabi ko yung we have to separate. Eh kasi naman ang mga Pilipino, kultura natin, gusto natin kasama si Lola, si Nanay, si Tatay, at para happy family. Pero hindi happy family most of the time kasi nagkakagulo. Yung anak sa anak, nagsampalan. Kung ngayon, mamaya, yung nanay nagsampalan na, nag-away na. At nakita ko po yan. Hindi na sa Pilipinas dito nagkakagulo. That's why I advise them to separate them. Find a place kahit nandun lang. Basta kayo lang. Ikaw ng wife mo, husband, at ng anak mo, kayo lang. Bakit? At least, kung magkagulo kayo, kayo lang. Wala nakakaalam. Hindi masisira yung ating pagtotoo. It is so important to leave our parents and yung mga loved ones natin. Yan po ay command ng Panginoon sa Word of God. A permanent separation from parents by the man and the woman. And the union between husband and wife is to be primary and strongest relationship. Kasi kapag hindi natin ginawa, ay nasigurado yan. Pag halimbawa, yung mother ginawa ng Lord. Mrs. Yung nanay ng husband mo. At meron kang gustong sabihin at may ginagawang kalyado at mali ang iyong husband. Hindi mo masabi bakit baka masira ang katulungan. Tama? And so, ito matindi, kung yung husband mo nagsabi o bumulong dun sa nanay niya, dalawa na ang kaawin. Tama? Mali po yun. It is unbiblical. Don't do it. God established you as one unit, as a family, for the glory of God. So kung hindi nyo gagawin yun, you're disobeying the word of God. Masisira kayo later on. Kayong dalawa. Pangalawa, there is to be a cleaving
to each other. Yung cleaving dito is just like yung dalawang bull, no? Pagtitin nyo ng glue. Ang ibig sabihin ng cleaving nyo, yung maglalagay nyo ng glue para hindi ma-separate. Kaya pala, yung sa ating kasal, whatsoever God hath joined together or glued together, let no man put asunder or separate. Kapag ginawa niyo, siguradong wasak ang pamilya. And I have seen that. At nakakalungkot po, ang dami kong nakikita yan dito sa FAP. At maraming ina-address ang mga pastor sa churches. The union is to be intimate at permanent yan, as lasting as one flesh. And the marriage bond is to endure as long as the flesh lives. Hanggang kamatay mo, wala dapat na sumirahin. Kapag may nagbubuloy dyan, medyo nagpaparamdam kay Mr. Ano yan? Sarap bitingin. Hindi, dadalhin mo dami. Minsan talaga, hindi natin iwasan mo, may mga misis pa rin napakasilosa. Wala naman talagang iniisip, pero nabibigyan natin yan. Masama. Pero alam nyo, most of the time, pag ang misis ko nakaramdam, parang totoo. Meron po sila tinatawag na instinct, ang tawag mo? Yung intuition. Kaya pag nagkaroon talaga yan, most likely, ito sila sabi 100%. But most of the time, totoo yan. We never listen. Dapat alamin natin kung sino ang asawa natin. Sino siya, ano siya. Okay? And number 3, there is to be one flesh. Man and woman, husband and wife, are to become one flesh. So much that they are one flesh, as one person, there is to be an intimacy and spiritual union. So, what is the life application here? Number 3, plus natin, prioritize and schedule regular, uninterrupted time together as married couple. This includes, date mo asawa ko. I-date mo, kailan yun ang huling date? Hindi mag-usap kayo, magtinginan kayo, magsubuhan kayo, di ba? Magsubuhan na ano? Sige yun. Para matapos na. Have meaningful conversation. Hindi pag nag-date kayo, problema ang pag-uusapan nyo. Ito na rin, mag-nag-date. Problema sa anak, problema doon. Why don't you talk about yourselves? It's 20 years, plus 30. Ano ang pag-usapan namin? Be creative. Find ways. Ask pastor. Read books. Tungkol sa buhay mag-asawa. Continue to learn. Pag hindi natin gagawin to, what will happen? To our time, you need to allocate time together. So, make intentional efforts to prioritize your spouse. Amen? Amen? Gawin ito, ha? Sabihin niyo sa akin, wives, ha? Pastor, may text mo naman yung pastor. Sabi ako rin yung number ko. Ha? Wives. Kung hindi gagawin ito ng inyong husband, bahala niyo, pastor. Make intentional efforts to prioritize your spouse above other commitments. Kaya isang busy. Kaya yung misis, kaya kayo binigyan ng talagang totoong panahon na talagang siya lang yung misis. At wala. Sige nga. Demonstrating your love and commitment to nurturing the relationship. Okay, number 4 na tayo, ha? Malapit na. Alin muna? Giving time. Personal time with God. Letter R. Remaining strong in friendship. Ano number 3? Allocating time together. Kabit-kabit yan, ha? Number 4. Eto na. Naku, yun lang siguro tayo. Kasi anyway, parang mag-aasawa ba kayo? Mag-aasawa, kasabihin ko kasi kung hindi kayo mag-aasawa, wala kayong plan, hindi sasabihin ko. Sasabihin ko pa rin. Creating intimacy
together. Now, creating intimacy together. Ito yung problema kapag matagal ng kasal. Ano nangyayari sa mga mag-asawa, lalo na sa mga misis, kapag matagal na silang kasal? Wala akong tanong, wala akong gana. Hindi ko kaya, pagod ako. Tama? Then, ay, naku, pastor, pasig ka. Oo, huwag ka mag-alala, para sa akin. Oo, kain natin ito ngayon. Okay, Proverbs 5:18 and 19. Now, huwag niyong i-accuse ang Bible na malaswa, ha? Hindi po malaswa ang Bible. Nagsasabi lang ang Bible ng totoo. Hindi lang ang Bible spiritual, practical pa. Sabi, wala tayong Bible for ito. Pero masahin nyo na lang. Proverbs 5:18 and 19. Ano sabi ng 18? Let thy fountain be blessed, and rejoice with the wine of thy youth. Then, talagang excited ako lagi kayo mula nung kasal namin. Hanggang ngayon, kaya lang siya, ang hindi excited. Naligo pa ako. Naglagay pa ako ng sikil na mabango. And P&G na for men. Ano? At lakos. Sabi, tinulungan ko, humilig pa. Sabi ko, mamaya. Oo, mamaya. Oo. Wala. Monday, Tuesday, masabi ko, nakikiusap sa mister. Sasaltan ko yan lang. Sige na. Baka ko ba ako? Talagang nagmumog pa siya ng isang ligo, ng listening. Baka talagang naligo pa. Only to find out. What kind of marriage is this? Can you blame your husband? Kasi dati excited na yung party. Ngayon, hindi na. Bakit? Ano nangyari yun? Did it happen overnight? Did it happen overnight? Anong time? You begin with God? Wala tayong personal time with God? You don't build a strong friendship? At yung pangatlo, you don't allocate time together as, as husband and wife? So, what do you think will happen in your intimacy or sex life? Walang masama sa word na sex, ha? Gabi ko, ha? Okay? Lalo na kayo mag-e. Alam niya. Let thy fountain be blessed and rejoice with the wine of thy youth. Number 19, verse 19. Sige, basahin natin. Sige. Let me ask the women to read verse 19. Come on. Yung malakas. Ready? Begin. Let her as the loving hind. Ano yung hind? Deer. Usa. Okay? And a pleasant roe, a female goat. Okay, ha? Deer. And a female goat. What's next? Let her. What? Let her breast satisfy thee at what? Every year, every month, every quarter, at all times. And be thou rakesh. Diba? Always with her love. No. Sino sa inyo ngayon ang nabasa yung mga misis? Ay, di kasama kayo. Yung muna, diba? Bago kayo kasama. All the way. Tama? Sky is the limit. Tama? No holds barred. Right? What went wrong? Kasi amoy suka na. Amoy pinakawa. Kaya, talaga naman pag pinaamoy ko gano'n. Iba yung naaamoy ko. Amoy pinakawa. Nice reflex. Asan yung pinakawa? Sausawan mo na? Diba, kitsa nung baboy.
Fried chicken. Pero I believe tayo mga Pilipino, especially the wives, ano tawag doon? Yung kids natin ko kanina. Malinis tayo. Di ba? Hygiene, di ba? Bakit yung hygiene natin eh? Oo, sige, nag-hygiene natin. Pero paano malinis natin? Wala na. Wala na talaga. Kapag hindi ko naman, misis, baka na, baka humanap ka sa iba na magsasakis ka sa iba. Ang kuman sa atin din, rejoice with the wife of your youth. Bakit kaya youth? Kasi bata pa, mas enjoyable pa kasi tayo mga rin, we are attracted by sight. Sa inyo mga ladies, women, touch. Ilang panahon lang yun. Hindi naman yung forever. Kasi yung law of gravity will apply later. Di ba? Lahat naman. Masasad ko. Lahat magsasad. So, siyempre, what do you think we are going to enjoy it while still in your youth? So don't deny your husband of the pleasure that God Himself gave to us to enjoy. Kasi tabi lang sa mga married lang to, ha? Married couples. Amen. Hindi gagawin sa labas, sa iba. Sa amin lang, kaya nga, napakaganda ng Bible eh. Pero bakit sinasabi ito ng Bible? Para lalo ma-strengthen yung bond, yung glue. Amen. Para kapit na kapit, hindi siya pwedeng, kumapating siya, ikaw pa rin, ikaw lang. Ikaw lang ang A. Hanggang ang A. Ano ba? Pero kapag niisip ni babae, ikaw lang ang A. Oh, yan ang niisip. Oh. Ang gagawin natin, i-address natin. Napaka-importante ng priority na yan. At dito maraming nawawasak tao. Correct. Ano gagawin natin, Pastor? Her needs, his needs. That's a very important piece. Mag-concentrate kami, husband, sa kanyang needs. Alamin mo yun. Hindi yung expecting ko lang eh. Hindi. Kailangan kong alamin yun ng ganyung Pastor. May mga books, Christian books, mga authors. Ladies or women at wives, alamin nyo rin. Ano ba yung number one need ng aking husband? Is it giving? Is it touch? Is it caring? Or what? Kailangan natin alamin mo. You need to. Ang ibig sabihin niya, yung verse na binasa natin, you should be attracted to her and stay deeply in love. Stay deeply in love. Let your passion at all times be moved by her love. Kaya, wives, kailangan niyo iparamdam ito. What else? Ang ibig sabihin niya, may you be captivated by her love always. Ito pa, men, be constantly intoxicated by her love. Kung malalasing ka rin lang, malasing ka na sa asawa mo. Kaya kung malasing sa aga, gusto ko malasing sa'yo. Kasi, regalo ka ng Diyos sa akin. Di ba? Regalo ka ng Diyos. Ano mo yung dito? Hindi ano, dito ano. So, ano gagawin natin, ladies? Alam mo na. Ibang training, alam ko nahirap yan. Kasi may mga health issues, by the way. May mga health issues. So, hindi naman yung absolute. Kung may health issue. Pero yung gagawin, may excuse ha. Kasi, may ganito, may ganito. Excuses. Di ko sa mga doktor. Di ko ba? Kung pwede, baka naman meron mga lower spine problem. Eh, tayo, nahirap mo. Eh, gumawa kayo ng parang, baka mo. Pero hanggang kanya ito, do it! Kasi naman, di ba paano, hindi ko na talaga kaya. Di ba, isang daan lang, wala na lang. Ngayon na natin na-enjoy. Diba? Cultivate physical intimacy through regular affectionate touch, intimacy, and sexual intimacy. Ito, by the way,
sa ating dito mga men husbands. Huwag naman laging araw-araw. Huwag naman gano'n. Sobra ka naman. Pero, ang affection ko, hindi masig. Hindi lang yun. Tama. Maraming paraan na pwede tayong maging affection. Ano ba yung gusto ng ating wife? Gusto nila na ano? Sila'y pinagbiling mo. Diba? Tinutulungan sa pagbubugas ng pinggan. Tinutulungan sa pagluluto. Tinutulungan sa pamamalengke. Yun ang nakakapagpasaya sa akin. Pasayahin nyo kayo na mag-shopping. No? Ng pagkain ninyo. Kayo na rin na magluto. At kayo na rin na magbugas. Para sa gabi. Pwede. Pwede ba? Kasi hindi pagod eh. Gawin natin lahat na pwede natin magawa. What is life application here? Create a nurturing environment where intimacy can flourish by prioritizing open communication, vulnerability, and trust. Kailangan yung pag-usapan. May mga pagkakataon kami nag-uusap yung nagsisigaran nila. With that subject matter. But I need to be open. Siya ganun din. That, kung merong sitwasyon ko pa, of course, I need to respect. Hindi naman yung pipili din kung pwesahin mo para lang masunod ka, mahilin mo. Kasi, it will create hostility and disrespect your partner. So, kinukonsider din natin. And that's where yung steadfast love papasok. Na kahit meron ang right men to demand, magpapasay siya. Kasi steadfast love. Diba? Yung pag-ibig ng Panginoon ng Yahweh. Alam ko, mahirap ito. Pero, you know what? It will yield fruit later on. It will yield fruit later. Kaya po sinabi sa Ephesians chapter 5, verse 25, husbands, love your wives, even as Christ also loved the church and gave himself for it. Kung hindi mo makuha yung gusto mo, continue to love your wife. Verse 28, so ought men to love their wives. Twice na sinabi, as their own bodies, he that loveth his wife, loveth himself. For no man, verse 29, hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord, the church. You will continue to nourish, you will continue to cherish, kahit na hindi nasusuklian ng partner mo, ng wife mo, yung needs mo. Amen. Continue to do that. You see, the love of husband for wife is not that of passion, but of soul love. Soul love. Husbands are not to love their wives in the same degree that they love their own bodies, but they are to love their wives as being one body with themselves. Akala ko yung love your wife equals to love your own body. Hindi pala. Kasi dahil isa na tayong flesh, hindi mo na iisipin ang sarili mo, husband. Alright? Kasi isa na kayo. Kasi sabi na, ng salita ng Diyos, love your wife, even as Christ, like Christ, loved His church and gave Himself for it. So kasi kung mamahalin mo, yung asawa mo, katulad din ng pagmamahal mo sa sarili mo, mag-give up ka. Darating yung point na yun eh. You will get tired. Kasi sabi mo, ayoko na ganito, one way itong aming relationship. Akala niyo ba yung love is, sa marriage relationship is give and take? Naniniwala ko ba yun? Well, there is truth to it. Pero alam niyo po yung true love in marriage, it's all about giving. And giving. And giving. It's all about depositing to the love bank. Meron tayong love bank. Huwag kayong magbibiludo. Every positive things na ginagawa niyo sa inyong relationship, nag-deposit kayo sa love bank. Deposit kayo ng deposit. Huwag kayong magbibiludo. Bakit? Kapag dumating yung trying moment ng inyong relationship, may pagbubutan ka kayo kasi nag-deposit ka. Hanggang niyo mga kapatid. Meron tayong bank deposit at tawag na love bank deposit. Amen. The wife is part of the husband. The two are one flesh.
And the idea that two are one makes love a compelling necessity, not just a matter of condescension. Eh dahil magpapasensya na lang ako. Hindi. Ginagawa ko yung kahit hirap na hirap kami, o why? Dahil kay Kristo. Siya yung perfect example. Mahirap ito ha, it will cost you. Hindi ito madali, kaya kung gusto mo may sawa. Gusto ba? Gusto ba? Mahirap. Kaya nga magandaan niyo yan. And last, amen, last na. Kasi gusto na rin ako. Last. Alin muna? Letter G? Number 2? Number 3? Number 4? And number 5, engaging in God's direction. Engaging in God's direction. 1 Peter 2:9. 1 Peter 2:9. Ano sabi ng Bible? Basahin mo natin lahat. But, are you there? 1 Peter 2:9. But, you are a chosen generation. That's first. Pangalawa, you are a royal priesthood. Pangatlo, you are a holy nation. And pangapat, a peculiar people. Why? Ano purpose? That you should show forth what? The praises of Christ, who have called you out of darkness into His marvelous light. Beloved and couples that last and thrive, I discovered, are couples, Christian couples, that are involved faithfully in the ministry. Huwag yung tatandalin ito. Alam niyo, yung pinag-usapan natin sa GRAC, lahat yun, importante yun. Para maging strong yung foundation ng ating family. Pero, isama nyo yung panghuli. To engage, what? In God's direction. Huwag nyo lang isipin na kayo ang pamilya. Maraming pamilya na wasak. Kailangan nyo i-reach out. Kailangan nyo siyang dalhin sa church na ito. Let the pastor, the wife, minister to them. And if you are a preacher, or you are assistant in this church, you're one of the men, trusted men, maging part kayo ng church. Be involved. Bring people. So that when they hear the word of God, ma-restore ang family. Alam po sa church namin, sa Sarga, ang daming pamilya na ayos ang buhay. Gusok. Praise God. Meron akong illustration dito po sa totoong story. Assignment. Meron po isang naging member ng church natin. Kasi sinusundo ko mula Sarga, Dubai, South. Linggo-linggo yun. Sige mo, maraming church nun. Hindi ko pa naman alam eh. Dinadala ko sa church. Naligtas. Dahil ang nagdala sa kanya ay isang Baptist na faithful na babae. Hindi wala yung Baptist na yun na first time lang naka-attend sa church natin ay kinunbik ng Panginoon at gusto magpa-member ng church. And then, naging member ng church. Nabaptize yung lalaki, nag-profess. And then, naging faithful. Pero ano yung nangyari? Akala ko, totoo sila magkasama. Pero di ba? Nagsasama sila sa church. Na hindi ko alam, hindi nila sinasabi sa akin. Na sila ay not legitimate married. At may asawa yung lalaki sa Pilipinas, at may asawa din yung babae. Yung babae kasi, si sister, ay abused yung kanyang unsaved na asawa. At yung husband, yung wife naman niya sa Pilipinas, nagkaroon ng ibang relationship. Dahil nag-abroad siya for many, many years sa Liberties. Di ba? Story na eh. Dito ba? Nagkita sila, at lalungkot sila na pinagtago sila daw ng Diyos. Nakakita sila, nakahanap sila ng kandungan na araw pala tayong papi. Araw pala tayong niloko ng ating mga asawa. So, nagsama sila. Pero alam naman natin, mali pa rin eh. Bali-bali tayo, tama. But one day, hindi na nila kaya.
After several years, kinausap ako, sabi niya, hindi ako nasabi ha, Pastor, gusto namin mag-apologize sa church, gusto namin mag-confess. Hindi po ako nasabi. It is not my hobby or habit. Kapag may nagkasala, o format, tapos i-expose ko sa church. Hindi po. As much as possible, i-save natin yung taong yun. Huwag natin tadyakan, huwag natin pag-usapan, huwag natin i-chismis. But they themselves, the Lord convicted them with the word of God. It was December fellowship. Nag-confess sila. Diyak sila ng diyak mo, hindi sila ng tawa. Sabi, iyak kami lahat. Pero hinangaan ko yung kanilang isip. Nag-iwalay sila. Alam niyo, paano ginawa nila? Yung babae, sa Dubai na nagpunta ng Amlam. Yung lalaki, nag-remain sa church. Bakit? Kasi kung makikita pa rin sila, ang tawag pa nila sa bawat sabi. Pero ngayon, nakikita sila, sister na lang. Di ba? From darkness to light. Chosen generation, peculiar people, priest. Di ba? Tayo, binago tayo ng Diyos eh. Because they were convicted. And they said, we must practice. And guess what? After several years, yung guy, yung lalaki, naging isa sa mga Davis. But right now, nag-forward na sa Davis. Pero tingnan nyo ha, di ba ang ganda? Ang dilim ng kahapon, ang dilim ng kanyang karanasan, nabubuhay sa kanyang kasalanan, pinatawad ng Diyos sa kanya. At dinala sa kalwala. At ngayon, faithful doon sa probinsya na nalilito. At ginagamit mightily ng Panginoon. Engage in God's direction. Marami tayong kakabulin. Kaya sasabihin ko sa inyo mga kapatid, kapag hindi natin inayos ang sarili natin pamilya, hindi natin makakabot yung gusto ng Diyos. Yung gusto ng Diyos sa puntahan. Magsimula muna tayo sa ating mga tahanan. Charity begins at home. Let love flourish and fellowship and love for one another and forgiveness pervade in our church. When that happens, natotoo ang bawat isa sa atin, ang bawat pamilya sa atin. I'm so excited to see, Pastor, what God will do in your church. And I hope you will commit tonight to God. Lord, pwede ba gamitin mo ko, Panginoon? Ito yung mga pagkakamali ko sa aking husband, sa aking wife. At ito rin ang kulang ko kasi wala akong panahon sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kung may ayos ang buhay ko. Tulungan mo ko, Panginoon, na pagkasama namin yung Israel at Misis, o ibalik namin. Hindi ko sinasabing bigla eh. Di ba? Kasi it takes time. Habang binabago tayo ng Panginoon, husband, tayo yung pusan, tayo yung leader. So dapat magsimula muna sa atin. And when that happens, susunod lang ang ating mga hands. Because respect is always earned. You cannot deny respect. Huwag yung kakalimutan ko naman. We are Christian men. We are Christian husbands. And we need to exemplify the character of Christ. You know what I said? You know what's the ultimate goal of marriage? Romans 8:21. Romans 8:21. Ano sabi ng Bible? Basahin mo natin. Romans 8:21. For whom He did foreknow, He also did predestinate. To be what? To be conformed. Conformed to the image of His Son. I believe this with all my heart. That God's design for marriage is not only companionship, intimacy, friendship, allocating time together, build strong friendship. Yes, that's good. But the ultimate goal of marriage, according to the Word of God, is for our individual family and married couples to be conformed to the image of Christ. Ano yun sunod? To be like Him.
to be forgiving, to be caring, be sacrificial. When there is a need for you to sacrifice, sacrifice for your family, for your wife, and for the sake of that Christian family. Do it. Do it. Being conformed to the image of the Lord Jesus Christ as husband and wife is about reflecting His character, values, and love in the marital relationship. Men and wives. Men, particularly, do you desire your wife to respect you as the church respects Christ? Yes? Then care for your wife as Christ cares for the church. Even if it means sacrificing your own life for her. That is in Ephesians chapter 5. Don't hesitate even if faced with such trial. Why? You haven't done all that Christ did for you. Hindi mo pa nagawa. At hindi ko pa nagawa na nagawa ni Cristo. Para sa akin. Bakit hindi natin gawin sa partner natin? Sa wife or husband? He sacrificed Himself for a church that turned away from Him and even hated Him. Yet with great concern, anong ginawa ng Panginoon? He brought the church to Himself. Not through threats and insults or fear, but through deep care or love. So men, let us treat our wives in the same manner. Gawin natin. And I guarantee you, ang wife natin, mamahalin tayo. Igagalang tayo, susunod sa atin. Ang lalo mga kapatid, and I'd like to say this to my wife, Sister Bell, hindi ko pinakita yung message sa'yo, sana hindi mo binasa. Kaya tinatabi ako ang message eh. Sabi mo, Sister, she is your life partner. The mother of your children if you have. The source of your happiness. And the love of my life. Praise God. Naka-flash ba? Isa dulo, pakita siya. She is your life partner. The mother of your children. Wala. The source of your happiness. Wala. Hindi. Sige pa. Yung last na point. Yan. She is, magana nila, begin. She is the mother of your children, the source of your happiness, and the love of your life. I realize it's hard and difficult. But men, women, husband and wife, this is not impossible. Why? With men it's impossible, but with God, all things are possible. Magandang gabi sa inyo lahat. God bless you. Heavenly Father,